Sa isang laro ng basketball sa mataas na paaralan, ang sikat na atletang si Mason Horse Raymore ay ginagambala ng mga pangitain ng isang sunog na tao bago misteryosong nagliyab ang kanyang katawan at namatay. Pagkalipas ng ilang buwan, nakuha ng transfer student na si Chris Willett ang dating locker ni Mason at nakatagpo ng isang pitis, whistle, na hugis bungo. Nang hamunin siya ng dating kakampi ni Mason na si Dean, kapwa sila ipinadala sa detention ni Mr. Craven kasama ang pinsan ni Chris na si Rel, ang kasintahan ni Dean na si Grace, at si Ellie, isang matalinong babae na may diabetes. Matapos ang detention, kinumpiska ni Craven ang pitis at hinipan ito dahil sa kuryosidad, habang si Rel naman ay bumalik kalaunan para itong nakawin. Hindi alam ni Rel na si Craven, na laging naninigarilyo, ay pinatay agad ng isang nakakapangilabot na multo ng kanyang sarili na puwersahang dinurog ang kanyang mga baga. Kalaunan, hinipan din ng mga estudyanteng na detensyon ang pitis, at ang tunog nito ang naging dahilan upang multuhin din sila ng kani-kanilang mga sariling aparisyon. Kinabukasan, iniulat na ang sanhi ng kamatayan ni Craven ay malalang stage lung cancer na ipinagtaka ng mga nakakakilala sa kanya dahil wala siyang ipinakitang sintomas noong nakaraang araw. Nalaman ni na Chris at Ellie mula sa lola ni Mason na si Ivy, na isang kolektor ng mga gamit sa okultismo, na ang pitis ay isang Aztec death whistle na may nakasulat na pariralang ipatawag ang iyong kamatayan. Sino mang makarinig nito ay susundan at kalaunang papatayin ng isang manifestasyon ng kanilang nakatakdang kamatayan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na babalaan ang iba, namatay si Grace matapos mabilis na tumanda at naging isang ulyanin, at si Dean naman ay napatay sa paraang tila isang aksidente sa sasakyan. Nang bisitahin ni na Chris, Ellie at Rel si Ivy sa kanyang banig ng karamdaman, ibinunyag nito na maiiwasan ang sumpa sa pamamagitan ng pagmamarka sa ibang tao gamit ang kanilang dugo habang malapit ang kanilang nakatakdang kamatayan, at ilipat ito sa taong yon bago sila mamatay. Dinukot ni Rel ang marahas na pastor at drug dealer na si Noah sa simbahan at tinangkang markahan ito ng kanyang dugo, ngunit nakialam sina Chris at Ellie dahil ayaw nilang magsakripisyo ng ibang tao. Sumuko si Rel, ngunit agad siyang pinatay ng kanyang sariling aparisyon na pinagpira-piraso ang kanyang katawan na parang isang junkyard shredder. Natuklasan din na Chris at Ellie na maaari ring takasan ang sumpa sa pamamagitan ng pansamantalang pagkamatay at muling pagbuhay, resuscitation, at si Ellie ay mayroong mga medikal na suple sa kanyang sasakyan para sa mga emergency. Habang sinusubukan nilang patigilin ang tibok ng kanilang mga puso at i-revive ang isa't isa, nakatakas si Noah at kinaharap sila. Ngunit matapos mahawakan ni Noah ang dugo ni Ellie, hindi sinasadyang nalipat sa kanya ang sumpa at pinatay siya ng sarili niyang aparisyon. 3 buwan ang lumipas, magkasintahan na sina Chris at Ellie at naniniwalang natapos na ang sumpa, hanggang sa buksan ng bagong estudyanteng si Asha Nelson ang kanyang locker at natagpuan ang pitis sa loob. Sa isang mid-credit sequence, tinawag si Asha sa entablado ng auditorium para sa isang school assembly upang tugtugin ang school anthem gamit ang kanyang violin para sa simula ng spring semester, ngunit sa halip ay inilabas niya ang pitis. Sinubukan ni na Chris at Ellie na sumigaw para patigilin siya, ngunit hinipan pa rin ni Asha ang pitis at dinala ang sumpa sa lahat ng nasa loob ng auditorium.